ang kamay ko, ang kamay mo, pinagpala ng Diyos. Amen? Okay? Ang kamay ko, ang kamay mo, pagpapalain ng Diyos. Amen? Hallelujah! Bawat nagbibigay, pagpapalain. Bawat magbibigay, pagpapalain pa, lalo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Give and it shall be given to you. Good measure, pressed down, and shaken together, running over. Hallelujah! Kaya nga po, hindi po kawalan ang pagkakaloob sa ministry ng ating Panginoon. Hindi po kawalan ang pagtatanim. Lagi pong may reward yan. Hindi man nakikita ng tao, pero nakikita yan ng Diyos. Okay? Make the first move. Then, sino ang magbibigay sa atin? Ang Diyos po. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung ano yung deep inside in your heart, the desires of your heart. Alam yan ng Panginoon. Kaya ang tanong, paano magbigay ang Diyos? Hey, ang tanong po, paano magbigay ang Diyos? Sabi ng Biblia, hustong takal, tatakalin niya, susukatin niya, di ba? Siksik, sisiksikin pa, lalo. Liglig, liligligin pa, para mas lalong masiksik. At, pag nasiksik na, liglig na siya, kay umaahapaw pa na pagpapala. Ayaw mo ba yan, kapatid? Ganyan ang magpala ang Panginoon, ganyan mag-reward ang Panginoon sa ating faithfulness sa pagbibigay. Hallelujah. Kaya kapatid, when there's a time na tayo ay magtanim, plant a seed. When you plant a seed, nagtanim ka na, hintayin mo yung ani mo, hintayin mo yung rewards mo. Okay, dahil pinapalaki pa yan. Okay? At talagang pag umani ka, mabungang mabunga. When you plant, wait for the harvest, kapatid. Watch it grow. Paano mo ito mababantayan? Magpuri ka lang, mag-worship ka lang, magpasalamat ka lang sa Panginoon. Kaya diligan mo ng salita ng Diyos ang iyong pananampalataya para hindi ka mag-give up. Kaya kung titingnan din po natin yung parable of the weeds, okay, don't say, ako ang nagbigay niyan. Akin yan. Or babawiin. When it's mine, it's mine. When it's mine and I'll give it to you. And I want to take it back. Grabe, no? It's mine. Akin yan. Kaya nga po, keep out of the weeds, kapatid. Yung mga damo. Ano po ito? Ano pong pinupuntosan ko po dito? Ito po, kapatid, yung pride, selfishness, fear. Yan eh. Matatakot kang magbigay kasi mawawalan ka? No. Kaya water it with praise and worship and expect harvest from God, not from man. Sa Diyos tayo umasa ng harvest natin, ng rewards po natin. Huwag po tayo sa wedding, sa loto. Ay, tiyak, hindi ka i-bless po niya. Okay? Tayo bilang mga mananampalataya ay sigurista po tayo. Okay? Sigurista po tayo. Kapag ka nagtanim tayo sa Panginoon, sigurado may harvest. Okay? Tataya ka sa wedding, tataya ka sa loto. Swerte-swertihan lang naman, sabi nila. Pero gaano? 10 years, 5 years, 2 years, 15 years, 20 years, matagal ka na dyan nagtataya. Until now, wala pa rin. Paano kayo yung mga itinaya mo dyan ay itinanim mo? O maari, binangko mo na lang. Naipon pa siguro yan. Kaya, mahalaga din po sa atin ang disiplina, kapatid. Okay? Disiplina lang. Hallelujah. Kaya nga, lagi natin tatandaan, sabi ng Genesis chapter 7 verse 11, okay, all the fountains
of great deep broke up, and the windows of heaven were open. Ngayon, pagbaha, yung blessing, nandun sa medyo maburol sa baba. At lagi, sinabi din ng Malakay chapter 3 verse 10, yung blessing, I will open the windows of heaven and pour out a blessing. Wala pong ibang magbubukas ng pintuan ng langit para bumaba ang pagpapala, no other than Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pagwawakas, when to give? In times of pressure. In times the temple's need. In times you have something to give. Give your best, kapatid. Hindi yan kalilimutan ng Panginoon. Give and be free from pressure. Hallelujah. Support the ministry of God. Support the kingdom of God. Pray, give, serve, para marami pong maligtas at maabot pa na kaluluwa. Hallelujah. Have an abundant harvest. Now, what is the best way where to give? Kaya mahalaga pa, kapatid, nasabi ko na po sa inyo kanina, pray for a fertile soil. Yung matabang lupa. Pag-pray mo, saan ka pwede magtanim? Proverbs chapter 11 verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang naghihirap ay tikom na mga kamay. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Kaya kapatid, tayo sa gawain ng Panginoon, bukas palad po tayo magkaloob. Dahil ang biyaya ng Panginoon is more than enough. The grace of the Lord is sufficient for us. Grace comes from God, but giving comes from our hearts. Ulitin ko po, lastly, grace comes from God, but giving comes from our heart. Praise the Lord.